Minsang nagsagawa ng home visitation ang public school teacher na si Romney sa isa sa pinakaliblib na komunidad sa Davao Occidental, ang sitio Lablabon na nasa kabundukan ng bayan ng Malita. Meron siyang napansin. Dalawang parang mga bata na nakatira sa isang kubo. Pero nung lapitan niya raw ito, nagsialisan sila dun sa may pultahan nila at pumasok sa kwarto, sir, nagsitaguan sila dun. Parang first time nila makakita ng ibang mukha. Ayaw. Pero ang inakala niyang mga bata na hindi lalagpas ng 4 na talampakan ang taas, hindi na pala mga musmos at ang kanilang mga mukha parang sa matanda. First reaction talaga namin, nagulat. Mahiyain ang mga ito at parang takot sa tao dahil ang kanilang pamilya sadya raw silang itinago. Mga napulo ka tuig, di ba mga 15 ka tuig na ako sila gitago aron dili ko makakitag-away. Binilas ang anak gid daw ko sa Encanto. Ay bas nimo. Iwat sa imuhang akong anak. Dili pa sila matagbo ana, batuon pa mi nila. Kani adto, grabe ka ay pagdaog-daog sa akong mga anak. Para sila pakaagigog kanang pagka-enjoy nga parehas gud sa mga normal nga bata. Pait kaayo ang among pagbuhay sa ilaha, sir. Ano ang kanilang kondisyon at bakit parang pinaglaruan sila ng panahon? Bago marating ang sitio Lablabon, kinailangan munang sumakay ng habal-habal ng halos 2 oras. At saka magte-trekking pa ulit ng 2 pang oras. Sa kubong ito, naroon ang magkapatid na sina Joshua at Angelo, 16 at 19 anyos. Pambihira rin ang lapad ng kanilang mga labi at pisngi. Hirap din nilang iunat ang kanilang mga daliri. Mungkin na ako makakusog bahag gunit kay. Nakutudlog ito, ligid na ako na makakumot kay, grabe kay. Sa mga tiil, na ako ayog, di na ako makalahutay sa paglakaw dito sa layo. Ayon sa kanilang inang si Merna, normal naman nung isinilang niya ang magkapatid. Wa ako gilihian. Sa pagbuntis na ako, hangtod pagpanganak. Pero nung lumaki na raw ang panganay niyang si Angelo, may napansin siyang kakaiba. Ang iyang kuan no, sang lawas, mubo kaayog iyang kamot. Murag, ang ilang mga naong sir nga nang kuan, murag tigaw lang, pero ang ilang classmate, kababata niya, bata pa kaayo, apan sila lahi nagyod. Ang ipinagtataka ni Merna, sa 5 nilang anak, tanging sina Angelo at Joshua lang daw ang naiiba. Nga naman nga, kung ginoo nga, maingon mi ini. Sikip kalisod kay diligid ko makalakaw dili sa aming balay. Pero sa liblib nilang sityo, hindi lang pala sina Angelo at Joshua ang ganito. Kalahating oras ang layo mula sa kanilang bahay. Mararating ang bahay ng mga pinsan nilang sina John Ro at Erwin, 17 at 13 anyos. Si John Ro, hindi pala salita. O sinanay ko kan. Ano ka bang may nanay? Na. Sumpungin naman daw si Erwin. Parehas silang kinisa sa na pamangkin niya ang akong mga anak. Nag-uul ko nga na naliwat sila sa akong pag-umangkon. Dahil sa kanilang kalagayan, tanging si Angelo lang daw ang nakaranas na pumasok sa eskwelahan. Pero 6 na buwan lang, napilitan din siyang huminto ng pag-aaral. Ganap kaya ang pagbuli sa kuwasa. Ngon nila nga na daw tay classmate nga bati kay gnawon niya. Binila sa amo ang anak gid daw kuno sa Encanto. Wa base muliwat sa kuwang imong anak. Di pa sila matagbo ana batuon pa mi nila. Grabe kasagit nga ako pa daw ng anak ko tapos po silon. Kung pareha lang sa marantad, mas sakit pag yun ang ilang ingon sa ako kay. Dahil sa naging karanasan ni Angelo, sina Merna at Marina nagdesisyong itago na lang ang kanilang mga anak.
Sa bundok, malayo sa mga pwedeng manakit sa kanila. Dili naman silang kini makagawas na alaman sila kini sa balay. Kanya magdula sila nga igsuon na unsaon siya sa mga tao. Pinuangan Sila pakaagigog kanang pagka-enjoy nga parehas gud sa mga normal nga bata. Pait kaayo ang among pagbuhay sa ilaha, sir. Dahil dito, ang magpipinsan lumaki na ilang sa mga tao. Nahadlok ko sa ila, yun na ako gusto nga makitaan ko nilang hilang ko sa among balay, di na akong bawas kay. Ngunit ang mga magpipinsan na minsang itinago. Umuwi taon, ulan, di kasakay. Taong 2021, aksidenteng nakita ni Teacher Romnick habang nagsasagawa siya ng home visitation sa kanyang mga estudyante sa bundok. Ulanan yun ka, no? Bala yan, basta makaapil. First, reaction talaga namin, nagulat. Wala talaga kaming alam na mayroong ganong klaseng kondisyon ng mga bata. Dahil batid ni Teacher Romnick ang kahalagahan ng edukasyon, pilit niyang kinumbinse sina Marita at Merna na ilabas sina Joshua at Angelo. Gayon din ang kanilang mga pinsan na sina Johnro at Erwin para mag-aral. Ang tingin nila, Tervi. Grade 2 na ngayon ang magpipinsan. Malaking adjustment ginawa ko, sir. Kasi sa 6 months ko na pagtuturo sa kanila, mas nakilala ko pa doon sila. Kung dati, mailap sila sa mga tao, ngayon, unti-unti na raw nilang natututunang makihalubilo. Salamat na sabi ni kay nakabalik namin sa among pag-eskwela tapos namin maulaw sa mga tao na sila mo buli sa amo. Si Angelo, natutong magbasa, magsulat, at mangarap. Gusto gyud ko nga makahuman sila sa ilang pag-eskwela ug ako isa baron makabang gyud mi sa kalisod sa panginahanglan sa among ginikanan. Samantala, bago madestino sa sitio, si Teacher Romnick, isa palang lisensyadong criminologist. Nakapasa ako ng board exam for criminology, pero hindi pinalad na magiging isang pulis dahil may sakit ako sa heart. Pero dahil sadyang meron siyang puso sa pagseserbisyo, itinuon niya ang kanyang oras sa pagiging guro. Napamahal ako sa lugar. Gusto ko lang matulungan yung mga kanayan ko. Marami nagsasabi sa akin na mag-transfer ka na, may anak ka na. Sabi ng parents, sir, mga estudyante ko, pag umalis ka, sir, aalis din kami. Hindi na kami mag-aaral. Parang pamilya ko na rin sila. Tapos nasasakripisyo din yung sariling pamilya ko. At hindi lang daw ang pag-aaral ng magpipinsan ang nais mangyari ni Teacher Romnick. Pati na ang sila'y mapagamot. Hinala ni Merna ang kondisyon ng magpipinsan na mana ng mga ito sa yumaon niyang kapatid. Kung igsoon nga pagpanganak sa akong mama, engon anak po siya, ang iyang puso dako kaayo murag ug hangtod nga namatay siya, mga 30 ang iyang edad. Pero dahil kulang na kulang ang kinikita ng pamilya mula sa pamimitas ng kape at pagtatanim ng mais, hindi raw nila agad nagawang ipakonsulta ang apat. Tag 200 lang, sir, ang adlaw. Bisan ingon anak sila, gusto ko unta hatagan sila ayong kaugmaon. Sa tulong ni Teacher Romnick, nitong nakaraang taon, sumangguni sina Angelo, Joshua, Johnro at Erwin sa espesyalista at dito na pag-alaman na meron silang kondisyon na kung tawagin Hunter syndrome. Ito ay isang X-linked na genetic condition. Ang prevalence nito ay 1 in 100,000 to 170,000. So, ganun siya ka-rare. Eventually, iba nagkakaroon ng delay sa development. Meron ding problem sa puso. Affected din yung connective tissue. So, dahil hindi ganun ka-strong, so nagkakaroon ng loss sa umbilical area. Kailangan ng surgical management. Yun nga lang, wala raw lunas ang sakit na ito. Yung management, enzyme replacement therapy. Possible na mapabagal niya yung manifestations. Pero kapag meron na ng manifestations, hindi siya nare-reverse. Medyo shortened yung lifespan, mga 20s to 30s. Nahadlok ko nga, base parehas sila sa iyang angkol nga, moabot og 30 ang ilang edad, mawala na sab sila sa kalibutan. Ipangandoy ko na mataas pa kaya ang iyang kinabuhi na mag-ubang pa kami sa Samantala, sa linggong ito, sinamahan namin sa kanilang check-up ang magpipinsan. Most of them, meron silang pulmonary and cardiac problem. Kay Joshua, same sila na ni Angelo na may butas yung kanilang pusod. Si Erwin is same problem. Meron siyang umbilical hernia, may developmental delay. Kay Johnro, may lustos siya and then kailangan din ng surgical intervention. Pwede silang operahan dito, libre po tayo dito. At para kahit
kahit papaano mabawi ang mga panahong pinagkaitan sila ng pagkabata. Sa araw na ito, ibinaba ng aming team ang magpipinsan sa bundok para mamasyal. Samantala, ang local government unit ng Malita nagbigay ng financial at food assistance. Nangako rin silang hahanapan ng scholarship ang magpipinsan. Nagpasalamat mi sa naghatag. Daghang salamat sa imong tabang kay tungod nimo nakabalik mi sa among pag-iskila ug dili nami mahadlok sa mga tao. Salamat po kayo sa inyong pag-appreciate sa apo ang gibuhat para diyan ninyo. Maraming mga katanungan ang hindi natin mapagtanto sa dami ng mga makakasalanan sa mundo kung bakit sila pa ang maghirap ng ganito. Napaglaruan nga ba sila ng panahon at ng tadhana? Ayun pala, may nakatakda na estranghero. Bulanan jud gaw, no? Badaya ka basta makaapil. Na sa mga maliliit at mahihina, nagmalasakit at nagbigay ng lakas at pag-asa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.